Okay, good morning everyone. Para sa mga sumasagot ng 960 reviewer, sa aking mga student na mga beginner, yung nakakasimula pa lang magbasa. Okay, kakasimula pa lang magbasa, kakasimula pa lang mag-enhance ng vocabulary. So like what I said, para madagdagan po ang inyong vocabulary, kung nahihirapan po kayong mag-memorize, araw-araw na mag-memorize, ang gawin is alternative learning. Araw-araw po gumawa ng exercise. So ano pong exercise? Hindi to the left to the right ha, hindi kaliwat kanan. Paa tuhod. So araw-araw na exercise, magsagot po ng mga EPS topic relevant exercise to enhance your vocabulary. Lalong-lalo na especially doon sa mga kakasimula pa lang po, nanggagaling pa lang sa ABCD, alphabets or vowels po ng Korean language, and also yung mga nagsisimula pa rin doon makapagbasa and kumbaga nagdadagdag ng vocabularies and nag-i-enhance din ng kanilang mga reading. So reading with comprehension po. So this is very good starts para po sa mga nakakabasa na. Okay, sa mga nakakabasa na po, no? Pero para naman po sa mga marami ng alam, so it might be this topic will make you bored. Kasi common na to, ano po, kumbaga sobrang basic na to sa mga, lalo na sa mga nakakapag-intermediate na or marami na pong alam. But then, sometimes po, even though common na po sa atin, sometimes nakakalimutan natin yung mga simpleng basic vocabulary. So, it is better na from time to time is mag-review po, okay? So, let's start. Continue po tayo sa number 11, okay? From the number 11, so tulad ng sabi ko, we have to translate every meaning of each word para makuha natin yung tamang sagot. So here, nakalagay po dito, tulad ng sabi ko, ang klase ng tanong po na to ay lumalabas on the actual test question number 1. Picture noun po ang tawag sa question po na to. Okay? So picture noun po ang tawag sa question po na to. So kailangan po natin i-translate bawat meaning po ng naandito para malaman po natin kung ano yung kataga ng nasa picture. Okay? So, let's start. Ankyong. Ano nga po ba yung ankyong? Ankyong means eyeglass. Okay? Mga eyeglasses. Usan. Ano po yung usan? Umbrella. Okay? Payong. Okay? So, umbrella or payong. Moja. Moja is cap or hat. Okay? So, cap or hat or kupya or kalo. Okay? Sa Tagalog. And tangkap. Tangkap is gloves, okay? Gloves, sapin sa kamay. So, since meron na po tayong meaning dito, it is easy to choose the answer as per base kung ano yung nasa picture. So, tulad ng sabi ko, yung picture alam natin sa English or sa Tagalog. It is just kapag nagsisimula pa lang tayo, hindi natin alam in Korean terms. So, it is better na i-search po natin yung bawat meaning in Korean terms. So, para sa aking mga student, please do check your work if your translation is correct with these videos. Okay? So, ayan. So, anong tamang sagot po dito? Malamang sa malamang, number 3. Okay? So, that's how you answer the picture noun. Lumalabas saan po? Sa actual test question kay DMW, number 1. Sa listening track po, pwede pong number 20 or 21 and others. Okay? Ayan. Next, number 12. So, baji. Ano nga po yung baji? Baji is pants. So, ayan. Ulang arangkada, alam nyo na agad kung ano yung sagot. So, malamang, eto na po yung sagot sa kikita nating picture. So, chima. Chima po is, ano yung chima? Skirts. Palda. Okay? Skirts. Or palda. Okay? Palda sa Tagalog. T-shirt. T-shirt is, ano yung t-shirt? T-shirt is t-shirt. Konglish na po siya. Okay? T-shirts. And washitsu. Ano yung washitsu? Washitsu is dress. Okay? Or one piece. One piece, hindi yun yung one piece na parang swimsuit. Ano? One piece is isang klase po ng dress or bestida sa Tagalog. Okay? So, ang tamang sagot is number 1. Ayan. Next one tayo. Ay, goy, giatay ka, wala na. Wala ng picture. Oh, nasaan na? Giatay ka, garod. Oy! Oh, close, garod. Nakikisama.
Agoy. Kaya pala. Hindi na naman nag-load ang ating ano. 잠깐만요. 기다리세요. Okay. Ayan po. So, let's continue. Anong number tayo nagtapos? Number 12. So, let's proceed number 13. Okay? So, number 13 po tayo. So, ano naman po yung nakikita nating picture? Okay? So, ang nakikita nating picture, kahit na bata, alam po yan. Ano? Alam yan. Okay. Gitcha. Gitcha means, ano nga yung gitcha? Gitcha means train. Para sa mga hindi na nagtitrain, literal na hindi na nagtitrain ng kanilang mga vocabulary o baka kinakalawang na yan. Balik muna kayo ng mga basic, mga garod. Oy! So, picture muna tayo. Ayan. Next, 자전거. Ano yung 자전거? Bicycle. Okay. So, ako din nagre-review kasi nalilimutan ko na yung mga itsura ng mga ito katulad ng pagkalimot ko sa ex ko. Ay, charang lang. Giatay ka ba? Okay. So, behengge. Ano yung behengge? Ayan. Pwede nyong lagyan ng air. Pwedeng wala. Pero hindi lilipad ang airplane kapag walang air. Airplane. Or plane also. Pwede siya. 자동차. Ano yung 자동차? Pwede po siyang car or vehicle. Okay? Tama ba spelling ko? Vehicle. Paki-check na lang ang aking spelling kapag may mali. Ano po? Ayan. So, feel free to tell. Next one, number 14. 학생증. So, kung makikita nyo dito, nakalagay jung. Ibig sabihin po, it is relevant to ID. Mga ID po yan. Okay? ID. So, depende na lang po kung ano nakadikit dyan sa mga jung po na yan. Okay? So, pag nakarinig po kayo ng jung, it is relevant to ID also. Okay? So, makikita nyo, hakseng. Ano po yung hakseng? Malamang sa lamang kung nag-aaral po kayo ay alam nyo na yan. So, ano yung hakseng? Di atay ko estudyante, oy. Estudyanteng panay. Scatter. Panay scatter. Student. Student. Ano nga yung jung? ID. So, lalagyan lang po natin ng ID. Next, sawon-jung. Ano yung sawon? Employee. Okay? Employee. Also, sometimes, this is a company ID. Okay? Employee ID. Lagyan nyo na lang ng ID. 운전면허증. So, 운전면허증. Ano daw po ito? From the word 운전. Ano yung 운전? To drive. Okay? So, ano po yun? Driver license. So, driver license po. So, ma'am, nasaan yung ID sa, sa driver license? Ay, giatay ka malamang yung driver license. ID na din garod iyon. Driver. Driver. Okay? License. Next one. 건강보험증. 건강 is health and 보험 is insurance. So, this is a health insurance. Okay? Health insurance. So, it's part also of those IDs that we have. Okay? So, nakuha po. Naintindihan po ba? Ayan. So, balik tanawin nyo yung mga kahapon yung nagdaan kasama ng mga vocabulary na ito. Okay? Ayan. Hi, scatter pa po. Natamaan ako dun. Arnel. Bisdakman di ka, ma'am. Sino maganda, ma'am? Ikaw or si Ma'am Kami? Ay, walang ganda-ganda dito. Walang kumparahan. So, depende yan sa taste of preference mo kung sino ang maganda sa paningin mo. Yung ex mo o yung ngayon. Saring lang. Shout out, ma'am. Good morning, Ma'am Sarah Lee. Ayan. Once again, good morning, everyone. This is Ma'am Si ang aka ang inyong dragon. Ayan. So, para sa ating mga papalipad, lumipad, at also nasa South Korea na, if you want po ng SIM and ng phone, feel free to ask Ma'am Sarah Lee. So, nagpo-promote na ako kasi sobrang reliable and trustworthy and genuine service
na meron po itong ating kaibigan, si Ma'am Sarah Lee. So, if you are looking for that, just contact Ma'am Sarah Lee po. Sa ating mga student na mga nasa South Korea, so ayan po. So, napaka-genuine service po ng ating si Ma'am Sarah Lee. So, that's one of the most important also lalo na sa mga naghahanap din ng KLC. Why? Genuine service is the best service that you can offer to your student. Hindi lang yung after kang mag-enroll, hindi na magsisin sa mga messages nyo. Ayan. So, punta mo tayo, number 15. Sa letrang 15. Sa letrang 15. Sa letrang B, 15. Ano yung nakikita nyo dito? So, nakikita nyo dito, syempre, electric pan, stand pan, kahit anong pan pa po yan. Okay? So, let's proceed. Number 1, sunpunggi. So, malamang sa malamang, ito na yung picture na yan. Okay? So, lagyan ko na lang ng e-fan. So, tinatamad ako mag-type kasi. Sobrang tamad kong magsulat. Even nung, pag ako'y nag-aaral, sobrang tamad ako magsulat. Ayan. Next one, nengjanggo. Nengjanggo is ref. Okay? Ref over there inside the frigidaire. O ref po, refrigerator. Okay? Undugi. Ano po yung undugi? Hindi nga, ano yung undugye? Sinong nakakaalam po ng undugye? Undugye is thermometer. Okay? Thermometer. Okay? Undugye. Next, chungsugi. Ano yung chungsugi? Ano yung chungsugi? Vacuum cleaner. Jingong chungsugi or chungsugi, this is a vacuum cleaner. Okay? Vacuum. Ano ba yung spelling ng vacuum? Tama ba yan? So, check nyo na lang kung ano spelling ng vacuum kasi wala kaming vacuum sa bahay. Mahirap lang garod kami. Vacuum cleaner. Number 15. So, anong tamang sagot? Malamang sa malamang, electric pan yan. Kahit anong gusto mong electric pan. Next. Ito ay listahan ng mga pautang. Kinalawang na hindi pa nagbayad. Anong sagot? Anong sagot dito? Listahan po ng waiting. Ayan, hindi na makita yung mga pangalan nyo dyan. Ano po kaya ito? Okay, so simulan natin of course sa number 4. Okay, number 4, cool. Ano po yung cool? Cool means mirror. Okay? Ano yung sajin? Sajin is picture. Okay, picture. Next one, kabang. Ang pambansang vocabulary ng pangkalawakan. Bag, okay? So, kapag wala pong bag, sige nga, tanungin ko nga itong mga naandito sa live, si Alimot Kagnawong, Nawong. Kapag walang bag, kunyari, nakalagay po sa picture is bag, at wala kang nakitang kabang, ano ang pwede mong piliing sagot or isasagot? Sige nga po. Kapag walang kabang, say for example dito sa number 1, ang picture ay ganito or kahit anong uri pa man ng bag, pwedeng mapalitan yan. Okay? So, pwedeng mapalitan iba't ibang klase ng bag. Okay? Kung wala kang makitang kabang, okay? Yung common na bag, okay? Yung mga ginagamit na common na bag, ano po ang possible na pamalit po dito? Sige nga. Ay nakakaalam ba? Do you know what is the other term for the bag? Ano yung other term para sa bag? Walang nakakaalam? Okay, assignment nyo yan. Pag lumabas yan sa exam nyo, di at least meron kayong isasagot. Assignment nyo kung ano yun. So, nakalimutan, walang kalimot-kalimot. It's either you know or doesn't know. So, merong term po ang para sa bag. Kapag walang kabang po, pag wala pong kabang, meron pong another term na paminsan-minsan lumalabas at ginagamit po sa examination. Ano po? So, kaparas po yan ng mga, may mga other term. Halimbawa, yung sapatos, di ba yung sapatos merong shinbal,
merong kudo, merong undunwa, pero pare-parehas po sapatos. So, either pwede mo siyang piliin, depende po kapag sa scenario ng question, okay? So, that's your assignment. Next one, ano po yung sutchup? Sutchup is a scheduler. Pwede po siyang maging scheduler or mini pocketbook, okay? Scheduler or mini pocketbook. Ano po yun? So, maliit na notebook, listahan po, okay? Listahan. So, lagyan nyo na lang, okay? So, anong tamang sagot? That's number 1, okay? Next one, 17. Ayan. Sa ating mga students, sa ating mga, TZ, sa alagang Ma'am Z, please double check your reviewer 960, lalo-lalo na sa mga kaka-start lang po magbasa. Please double check your daily activity. This is your daily activity. 5 question a day nang sa ganun ay ma-enhance po ang inyong vocabulary. Pagdating po ninyo ng intermediate class ay kahit na papaano, may maisasagot po kayo, okay? Because your class will not only basic. We have in intermediate and also in advanced, which is all coverage. Lahat po ng pag-aaralan natin ay actual sa examination. Okay, so anong nakalagay po dito? Nakalagay po dito is So, malamang sa malamang orasan po ito, okay? So, ano yung GDO? GDO means map. Okay? Hindi yan yung map na pangkuskus ng sahig. Map po, mapa. Ano nga yung cool? Cool means mirror. Okay? Next, ano yung shigi? Shigi is clock. Okay? Pero actually, meron siyang, kasi yung shigi, maraming kind of shigi. Okay? So, kapag para-parehas po shigi yung lamabas, you have to identify what specific shige po ang nasa picture. Okay? So, ito, since ganito po siya, merong nakalagay po dito, accurate, aside from shige, meron po ito. Pwede siya maging byuk shige. Ano yon? Yung wall clock. Okay? Talyok. Ano yung talyok? Calendar. Okay? Calendar. So, next one, syempre, dahil alam na natin kung ano yung mga meaning, ang tamang sagot ay number 2. Next, number 18. Ano kaya yung number 18? Okay, number 18. Ano yung sadjun? Sadjun means dictionary. Okay? Sutchop, ulit-ulit lang, scheduler or mini pocketbook. Next, kungcheck. Ano yung kungcheck? Kung hindi kayo naggagamit nito, hindi kayo estudyante. Notebook. Shinmon. Ano yung shinmon? This is newspaper. Okay? Newspaper. Ngayon, bihira na ang newspaper kasi ang news na natin ay sa Facebook. Okay? So, ayan. That's number 4. Newspaper. So, kitang-kita nyo naman kung anong klaseng uri po itong nasa picture. Next, number 19. Okay? Number 19. Ayan. So, ano po kaya ito? So, number 19, it is may nakalagay na dyan, sirege. Okay, so malamang sa malamang relevant to trash. Okay, sirege is basura. Itong is can. Okay, so sirege tong is a trash can. Okay, trash can. Okay, trash can. Uchitong, ano yung uchitong? Mailbox. Okay, pukwanham. Ano yung pukwanham? Storage box. Okay, pukwanham. Storage box, and sulyumham is para po siyang file or filing cabinet. Okay? File or filing cabinet. Sulyuham. So, from the word sulyo, yung mga documents. So, nilalagyan po. So, ayan po yan. So, anong tawag po si dito? Malamang sa malamang, that's number 4. Okay? So, ayan. So, makikita nyo, ang aking live today is more on vocabulary. Noun. Puro lahat siya noun, 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 noun. It is because mag-start po akong mag-record ng magmula po sa number 1 to 960 reviewers. So, since naayos ko na ang aking, tawag po nito, naayos ko na yung aking ginagamit na tawag dito, ano ba to? Pang live. So, matagal ko kasi hindi nagamit yung aking pang live kasi hindi siya nagko-connect dito sa aking personal account. Kaya hindi ako nakakapag-live madalas ng lesson. Lalong-lalo na sa TikTok. Marami akong followers sa TikTok and marami ako dati doon. So, hindi ako nakakapag-live ngayon dahil hindi siya nakakonect
hindi siya nakakonect kasi ang nag-aayos ng setup ng aking laptop is one of my students. Yung una nasa South Korea na, yung pangalawa lumipad na din kaya wala nang nag-ayos. Yung pangatlo na nag-ayos nito is naandito, so hindi pa naman lilipad kasi nag-aaral pa. So matagal-tagal pa. So sana naman ay hindi minsan kasi nagre-reshot ito kaya pag nag-reshot siya, bumabalik siya, so hindi na naman ako marunong mag-set up. So ito yung kahinaan ko kasi hindi ako magaling sa technology. I am not more into techies kaya nahihirapan ako sa mga editing. Actually, maraming nag-request ng mga videos and others. Kaya lang hindi ko magawa kasi mahina ako sa editing. So, all I need to do is live na lang. So, wala nang edit-edit kasi time consuming siya and at the same time, tawag po nito, wala po akong staff, wala akong sarili ko lang lahat. Ako lang gumagawa ng lahat. So, I manage my time magmula po sa posting, market, teaching and others. So lahat ako. So kung makikita nyo ang aking mini KLC ay hindi po siya ganoon katunog, but then I am very thankful kasi hindi siya ganoon katunog, not because of the markets but because of the students. So, yung mga estudyante ko ang genuine na nag-recommend and nagpo-promote ng aking ng aking service. So, without script, sila na yan, nakikita ko na lang, nagbe-mention na lang sila. So, tsagaan nyo na yung live kasi hindi ako ganon kagaling mag-edit ng mga videos. And one more time, ito ay ginawa ko para sa aking mga estudyante also kasi this is one of their activities. So this is one of the enhancement for them to be able to enhance the vocabulary since karamihan po is hindi naman ganoon kagaling mag-memorize ng vocabulary. So this is a good exercise para sa mga student also na self-study, yung kakasimula pa lang pong magbasa. Yung maraming nagtatanong na, ma'am, marunong na akong magbasa, nakakapagbasa na po ako pero wala pa po akong naiintindihan. So for you to be able na may maintindihan ka po, this is a good start. Each vocabularies, each word na nakikita mo, each word na vocabulary na nakikita mo, na hindi mo alam, it is better na to translate it into English. Para po, pagka natatranslate mo siya ng maayos, nare-record mo siya ng maayos, mas natatandaan mo siya. Compare to, magme-memorize ka. Kunyari, nag-memorize ka ng 10 ngayon. Tapos, natulog ka lang kinabukasan, wala na yung 10, nakalimutan mo na katulad ng ex mo. So, this one, dahil sinulat mo siya, nire-record mo siya, at least kahit papano, minsan makakalimutan mo siya, pero pag na-encounter mo siya uli, masasabi mo, ay sinulat ko na to. So, ang tawag doon, familiarization. So, paulit-ulit na sinusulat, paulit-ulit mo siya na nababasa. Na-familiarize mo na siya at hanggang sa nasa ulo mo na siya. That's more effective po. Kasi dito po sa mga activity, so this one is a vocabulary enhancement. This kind of activity po, this kind of activity, hindi lang po basta vocabularies ang nagiging knowledge nyo po dito. Hindi lang basta vocabularies. It is also showing kung paano yung mga vocabulary na yon ginagamit on actual test question. Kung paano po yun ikinakabit, kung paano siya kinukompose sa mga klase ng tanong. Compare po sa magsasaulo ka lang ng literal na vocabulary. Like halimbawa, nagsaulo ka ng mokta, gada, kidarida, kabang, pero hindi mo alam pagdating sa test question, you do not know how to use properly those words. So, dahil nga literal na yun lang ang sinaulo mo, hindi mo alam pagdating sa test question, hindi mo alam kung paano siya ginagamit or kung paano siya nare-relay po doon sa test question itself. So this one, dahil nga enhancement po ito and activity, so makikita nyo na kung paano siya nire-relay doon. Kasi ito po kung na makikita nyo ang 960 reviewer, from very very light, from zero, na marunong kang nang magbasa, okay, hanggang po sa pabigat ng pabigat, okay? Pataas ng pataas po ang mga naan dito. So, hopefully, I can have a much time para matapos ko kasi matagal ko na talaga itong
Matagal na tong nakaplan sa akin. So, matagal na maraming nagre-request ito. And matagal na din akong gustong gumawa ng videos na to for my students para naman sa ganon kapag vacant time nila is or hindi sila nakakapasok, meron silang at least lesson na mapapanood aside from lesson na tinatalakay namin. So, actual test question kay DMW. So, ayan. So, makikita nyo. Ayan, pabigat ng pabigat hanggang sa mga long paragraph. So, sa mahina sa mga long paragraph, meron akong mga former videos, pero konting-konti lang kasi nun. Pero, this one, tuturuan ko din kayo kung paano magsagot ng mga ganito. Pero, isa-isahin ko magmula dito kasi para naka-organize yung videos. Ayan, para alam nyo na kung saan nyo hahanapin. Ilalagay ko na din siya sa isang file. So, also, ilalagay ko to sa aking, meron na din akong YouTube account. So, binalik ko na yung aking YouTube account. So, you can search those one. Lalo na yung mga tips and techniques na nakikita ng aking mga followers sa aking live. Yung mga pumapasa nating followers, galing lang sa ating live videos. Ayan. So, abangan nyo kasi I will upload it also in my YouTube account. Kasi dito, nangangamba ako kasi marami siyang restrictions. Ayan. So, pero I think sa YouTube account, wag lang i-report katulad ng dati kasi last time ni-report, nadali pati Gmail ko. So, hindi na, kahit yung Gmail ko hindi na magamit for creating account kasi natira pati yon. Okay? So, continuous tayo. Number 20, the last one. So, 10 lang tayo para hindi naman kayo maboring dyan. So, last one, ano yung nakikita nyo? So, para sa mga malalabo ang mata na hindi nyo makita ang para sa'yo, ito po, glasses po. Okay? Eyeglasses. So, ano nga po yung moja? Moja is cap, or hat. Okay? Next one, yulse. Ano nga yung yulse? Yulse is key. Okay, susi sa inyong tagumpay. Papunta ng South Korea ang mag-aral. Next one, cool means mirror. Okay? Next one, ankyong. Ankyong means eyeglass. Okay? Eyeglass. So, malamang, dahil meron na ditong translation, ito na po ang tamang sagot para dito. Okay? Did you get it? Ayan. So, ayan, naandyan na yung ating 1 to 20. So, abangan nyo yung from another, mga kasunod na numero kasi from time to time is gagawin ko na yung videos, lalong-lalo na sa aking mga students. So, verify your answer if it's correct or wrong. And please do correct it also. Nakuha po ba? Ayan. See you on my next live. Thank you very much. Anyong paano mag-end? End live videos. And also, and here naman also, stop streaming.